Ito na ang unang araw na magagala nga kami dito sa Hong Kong nito nga mga kasama ko. At finally, makikita ko na rin ng maliwanag itong bansang Hong Kong dahil gabi nga kaming dumating dito. Grabe, bakit kaya ganun yung nararamdaman kong feeling? Feeling ko kasi nasa ibang planeta kami kahit nandito lang kami sa planetang Earth. Ay rugo, talagang nawindang ang pagkatao ko dahil ganito pala ang itsura ng Hong Kong kapag umaga. Anyway, kami nga ay naglakad lang sa train station dahil kami nga ay maghahanap ng magagalaan. Alam nyo ba guys, parang halos lahat ng bagay dito ay walking distance at sasakay ka nga lang din ng mga train station. Grabe, sana ganito din sa Pilipinas para lahat rugo tayo magsipayatan. Anyway, pagkalabas nga namin sa train station, nang bumungad naman sa amin itong ang pag-ulan. Pero buti na nga lang at tumila na siya, kaya papatak-patak na nga lang din ang naabutan namin. First day pa nga lang namin dito sa Hong Kong, pero Jollibee na kagad ang unang meal namin. Hindi pa man kami nagtatagal dito sa Hong Kong, pero na-miss na kagad namin ang lasa ng Jollibee. Sabay na nga lang din ako ng pag-order dito kay Ate Mengay dahil medyo kinabahan ako sa Jollibee dito. Mamaya kasi hindi pa kami magkaintindihan, baka hindi pa ako makakain. Wait, umorder nga lang pala ako nitong 2-piece chicken without rice at saka nga itong regular fries. Kuha ko pa mag-less sa rice pero dalawang manok naman na nilalantakan ko na may 380 calories. Mutan ko pa nga yung pinakamahalagang bagay. Paano ba naman? Nakalimutan kong bitbitin yung Chef Wapo Juice ng Yuglo Babe. Diyos ko. Kaya naman ngayon ay aasa na lang muna tayo sa pagpipigil. Pero siguro hayaan nyo na muna, mag-cheat day na muna ako dahil hindi ko alam kung kailan ulit ako mababalik ng Hong Kong. Anyway, pagkatapos nga namin kumain ay lumabas na nga rin kami kagad dahil nag-book nga ito si Ate Mengay ng Uber. Kasi kami ni Ate Mengay doon sa Mongkok dahil ito nga daw ang ladies market nila dito. Naghihintay nga kami ng Uber, napansin ko nga yung kalapati nila dito at wala nga dumadampu. Diyos ko, kung dito sa Pilipinas yan, oras lang nasa kulungan na yan. Anyway, fast forward, malapit na nga kami makarating ng Mongkok at walking distance na nga lang dito. Anyway, nandito na nga kami at ito na nga ang unang araw ng pagwawaldas dito sa Hong Kong. Siyempre, yung mga bibili naman din namin dito ay pamimigay din namin o pasalubong nga namin sa mga pamilya namin. Tulad na nga lang nitong rep magnet, remembrance din to na nakarating na nga ako ng Hong Kong. Tapos pamaya-maya nga lang ay napunta naman nga kami sa mga nagtitinda ng gold. Siyempre, dahil tawid tayo, bibili ako niyan at sana nga lang hindi siya mag-tarnish. Balo yun man, basta made in China, alam nyo na. Dahil pupunta nga kami ng Disneyland sa mga susunod na araw, kailangan nga namin ng mga ganito. Nakita ko pa nga itong kitchen na to at naalala ko nga yung aso kong si Malo, kaya naman binili ko na to. At kung saan man kami makita na mahabang pila katulad nito, ay pinipilahan na rin namin dahil alam namin masarap nga yun. Sabi nga nila ay masarap nga raw tong ice cream na to, kaya pinipilahan nila ng ganito. Pero in fairness, totoo nga masarap tong ice cream ni Kuya. Katapos nga namin mamili sa Mongkok o Ladies Market ay nakaaya na nga kami maglakad-lakad. At nadaanan pa nga namin itong mga street performer. Hindi ko man maintindihan yung lyrics nung kinakanta nila pero na LSS ako. Anyway, sa paglalakad nga namin ay napadpad naman nga kami dito sa mga tindahan nga ng chocolate. Dito nga raw namimili ng chocolate ng pampasalubong si Ate Mengay dahil mura nga daw yung mga paninda nila dito. Kaya naman namili na nga rin ako ng konti. Dahil konti nga lang yung mga napamilya namin chocolate dun sa unang tindahan. Kaya naman lumipat nga kami sa mas malaki. Dito nga ay samot-sari ang chocolate na meron sila. Kaya naman naparami ako ng bili. Aro? First day pa lang pero mukhang magkakautang na ako sa mga kasama ko dito. Diyos ko, mahirap pala kapag kukunti lang yung dala-dala mong pera dito sa Hong Kong. Talaga naman first day pa lang mamumulubi ka na ng sobra. Luna, mahirap din pala makipagsabayan sa mga kaibigan mong mapepera. Paano ba naman naghihingalo na rugo yung wallet ko pero sige tara pa rin sila. Ay rugo, ko na yata bisa. Parang gusto ko na lang bumalik ng Pinas, marami-rami yung mabibili ko dun. Pamaya-maya nga ay pinilit ko na nga silang umuwi dahil wala na akong paggastos, naghihingalo na itong wallet ko. At dahil naubusan na nga ako ng Hong Kong dollar, kaya nung pagdating nga namin dito sa hotel na tinutuluyan namin ay nagpapalit na nga rin ako. 3,000 Philippine peso nga ang pinapalit ko, pero nung bumalik na nga sa akin ay $400 na nga lang. Ay rugo, kasakit.
Sobrang napagod nga at nagutom ang mga abab dito sa Hong Kong. Kaya naman pagdating nga namin dito sa hotel ay kumain kagad nga kami. Para nga makatipid ay hindi na nga rin kami kumain pa sa labas dahil meron naman din kami mga dilata dito. Sa gutom nga namin apat, hindi na nga namin nakuha pa magpalit ng damit at talaga naman nilantakan na namin itong mga dilata na to. Yun ko nga lang din napansin na puro pamoko gold pero sarap na sarap naman ako sa kinakain ko na to. Katapos nga namin kumain at makapagpahinga ay pinagayak naman nga kami ni Ate Mengay at sulitin nga raw namin yung mga damit na daladala namin. Ayun nga kami maglakad-lakad dito sa Tsim Tsat Suey at kami nga raw ay magpicture-picture. At naman pala itong mga pasyalan dito dahil walking distance nga lang dun sa hotel na tinutuluyan namin. At tulad na lang sa pinuntahan naming dagat na to, andito lang pala yung famous na bangkang kulay pula na yun. Napakaganda pala nito sa malapitan at hindi ko ina-expect na makikita ko to ngayon. Nga ako, gano'n pa nakapag-video sa mga pinuntahan namin sa lugar na yun. At nung mga bandang alas 12 nga ay nagkaya na nga kami umuwi. Grabe, sobrang nakakapagod palang maglalakad dito sa Hong Kong at kahit antok na nga ako ay nakuha ko pa talaga magkulot. Paano ba naman magdi-Disneyland na nga kami kinabukasan at kailangan nga very Disney princess tayo dun. Hanggang dito na lang. Bye-bye!